tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Naglunsad ang US Central Command o CENTCOM ng masinsing 2 oras na serye ng mga eksaktong pag-ataking panghimpapawid laban sa mga estratehikong pasilidad ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa loob ng Iran. Isinagawa ng Washington ang malawakang operasyong militar bilang direktang pagganti sa pag-atake ng Iran gamit ang mga ballistic missile at drone laban sa mga puwersa ng Estados Unidos na nakabase sa Jordan noong Hulyo 28, Langseling Arshilo. Ang naturang pag-atake sa Jordan ay ikinasawi ng 3 sundalong Amerikano matapos makalusot ang isang ballistic missile sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Estados Unidos. Mabilis na naramdaman sa buong mundo ang epekto ng ginawang pagganti ng tumaas ng mahigit 8% ang presyo ng Brent crude oil futures. Umabot ito sa pagitan ng $90 at $91 kada bariles bago bahagyang kumalma ang merkado. Ang digmaan at tensyon sa pagitan ng magkabilang panig na nagsimula pa noong Pebrero 2026 ay patuloy na lumala sa nakalipas na mga buwan dahil sa kawalan ng matatag na kasunduan. Nagsimulang maging mas masalimuot ang sitwasyon nang bumagsak noong Hunyo ang pansamantalang kasunduan sa tigil putukan dahil sa hindi pagkakasundo sa seguridad at sa mga karapatan sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Ang mga pangyayari sa nakalipas na 24 hanggang 48 oras ang tuluyang nagtulak sa Estados Unidos na kumilos matapos magpakawala ang Iran ng mga misal patungong Jordan at magkaroon ng serye ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa buong rehiyon ng Gulf. Bilang tugon, naglunsad din ng Estados Unidos at Saudi Arabia ng magkasanib na pag-atake laban sa mga grupong nakahanay sa Iran sa Iraq kasunod ng mga naiulat na pag-atake ng drone sa rehiyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng CENTCOM, eksaktong nagsimula ang operasyon laban sa mga target sa Iran noong alas 8 ng gabi, oras sa silangang bahagi ng Estados Unidos noong Hulyo 29. Katumbas ito ng hating gabi sa GMT noong Hulyo 30. Opisyal na natapos ang serye ng mga pambobomba at pag-atake pagsapit ng alas 10 ng gabi noong Hulyo 29 o alas 2 ng madaling araw sa GMT noong Hulyo 30, 2026. Sa loob ng 2 oras na ito, gumamit ang militar ng Estados Unidos ng mga makabagong sasakyang panghimpapawid at mga munisyong ginagabayan ng eksakto upang bombahin ang 12-dosenang mahalagang target ng IRGC sa timog at gitnang bahagi ng Iran. Itinuon ang bawat munisyon sa mga pasilidad na direktang may kaugnayan sa kakayahan ng Iran na magpakawala ng mga missile at drone sa rehiyon. Kabilang sa mga pasilidad na tinamaan ng CENTCOM ang mga sentro ng pamumuno at pagkontrol ng militar na ginagamit sa koordinasyon ng mga operasyon ng IRGC. Tinamaan din ang mga pasilidad para sa paggawa, pag-iimbak at pagpapakawala ng mga ballistic missile at unmanned aerial vehicle o UAV. Pinuntirya rin ng mga puwersang Amerikano ang mga pasilidad para sa depensa at pagmamatiyag sa baybayin, kabilang ang mga radar at estasyon ng pagsubaybay sa kahabaan ng Persian Gulf at Strait of Hormuz. Bukod dito, tinamaan din ng mga sasakyang pandagat ng IRGC tulad ng maliliit na barko at mabibilis na bangkang pansalakay, gayon din ang mga sasakyang militar at truck na nasa mga dalampasigan at malalawak na lugar. Inihayag ng Pentagon at CENTCOM na ang pangunahing layunin ng mga pag-atake ay pahinain ang kakayahan ng Iran at ng mga grupong sinusuportahan nito na maglunsad ng banta laban sa mga sundalong Amerikano, mga barkong pangkalakalan at mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gulf. Sa isang opisyal na pahayag mula sa Oval Office, sinabi ni Pangulong Donald Trump na panahon na para gumanti ang Estados Unidos matapos ang pagpapakawala ng Iran ng mga ballistic missile patungong Jordan. Sinabi ng pamahalaan ng Estados Unidos na bagamat ilang minuto lamang ang ibinigay na babala bago ang pag-atake sa Jordan, matagumpay na naharang ang karamihan sa mga missile. Gayunman, iginiit nitong kinakailangan pa rin ang isang matinding tugon dahil sa pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano at upang maipakita ang puwersa ng Washington. Sa kabila ng matagumpay na operasyon ng CENTCOM, lumitaw ang isang mahalagang panloob na usapin sa pamahalaan ng Estados Unidos tungkol sa kakayahan ng mga sistema nito sa depensang panghimpapawid. Nagbigay umano si General Dan Cain, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, ng isang pribadong babala kina Pangulong Donald Trump at pangalawang Pangulong J.D. Vance.
Inihayag ni General Cain na ang mga nakaraang operasyong militar ay nakakonsumo na ng humigit kumulang 1,000 hanggang 1,400 interceptor missile ng Patriot at THAAD sa saklaw ng operasyon ng CENTCOM. Nagbabala siya tungkol sa mabilis at mapanganib na pagkaubos ng imbakan ng mga missile para sa depensang panghimpapawid. Maaari nitong ilagay sa malaking panganib ang mga base ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon kung magpapatuloy ang malawakang palitan ng mga pag-atake gamit ang missile. Ipinakikita ng limitadong bilang ng mga interceptor ang mahirap na pagbalanse sa pagitan ng pagpapatuloy ng malawakang operasyong militar at pagpapanatili ng sapat na depensa para sa sariling mga tropa at mga kaalyadong bansa. Paano babalansehin ng Washington ang pagpapakita ng puwersa kung nanganganib namang maubusan ng kinakailangang panangga ang sarili nitong mga base? Sa panig ng Iran, kinumpirma ng IRGC at ng mga medyang pag-aari ng Estado, kabilang ang Tasnim News Agency at Mer News Agency, ang pagpapakawala ng mga ballistic missile laban sa mga base ng Estados Unidos sa Jordan. Kinumpirma rin ng mga otoridad ng Iran ang pinsalang natamo ng kanilang teritoryo mula sa mga pagganting pag-atake ng CENTCOM sa iba't ibang lalawigan. Nagbigay ang mga media ng Estado ng Iran ng mga detalye tungkol sa mga lokasyong tinamaan ng mga bomba at missile ng Estados Unidos sa timog at gitnang bahagi ng bansa. Pinatutunayan ng mga ulat na umabot sa loob mismo ng teritoryo ng Iran ang mga direktang pag-atake ng militar ng Amerika. Sa Qasem Island na matatagpuan sa Hormozgan Province, kinumpirma ni Deputy Governor General Ahmad Nafisi na tinamaan ng isang missile ng Estados Unidos ang isang pamayanang tirahan sa Chattanooga noong madaling araw ng Hulyo 30. Tatlong miyembro ng isang pamilyang ama, ina at kanilang 2 taong gulang na anak ang malagim na nasawi sa pag-atake. 2 pang anak ng pamilya na may edad na 7 at 9 na taon ang nasugatan at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital upang malapatan ng lunas. Ipinakikita ng trahedyang ito ang matinding epekto ng sigalot sa mga ordinaryong mamamayang nadadamay sa palitan ng pambobomba. Sa Bushehr Province, inihayag ni Gobernador Mohammad Mosafari na 2 missile ang tumama malapit sa lungsod ng Chogadak bandang alas 4 ng madaling araw. Batay sa paunang pagsusuri ng mga lokal na opisyal at pangkat ng pagsagip, walang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang pag-atake. Mahalaga ang paunang ulat na walang nasawi o nasugatan sa Bushehr, ngunit ipinakikita pa rin ito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga pamayanang malapit sa mga target na pasilidad. Patuloy na nag-aabang ang mga residente sa posibleng mga kasunod na pag-atake habang nananatiling mataas ang tensyon sa buong lalawigan. Samantala, sa Khuzestan at Fars provinces, naitala ang matitinding pagsabog sa Abadan at Ahavas na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng ilang pangunahing serbisyo. Sa Fars province naman, tinamaan ng bomba ang isang gusaling pampalakasan sa bayan ng Farashband na nagdulot ng malaking pinsala sa pasilidad. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa naglalabas ang pamahalaan ng Iran ng pinal na opisyal na tala tungkol sa kabuuang pinsala at eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan. Kinakailangan pa ang karagdagang pagpapatunay mula sa mga kinauukulan. Ipinakikita ng pagkaantalang ito ang hirap sa pagtatasa ng pinsala sa gitna ng patuloy na tensyon at pagkasira ng infrastruktura. Hindi rin ligtas sa epekto ng sigalot ang mga karatig bansa tulad ng Jordan at Iraq na nadadamay sa palitan ng mga pag-atake. Inihayag ng Jordan Armed Forces na sa tulong ng sistema ng depensang panghimpapawid ng Estados Unidos, matagumpay nilang naharang at pinabagsak ang 5 ballistic missile ng Iran sa kanilang papawirin bago pa makatama ang mga ito sa mahalagang pasilidad o pamayanan. Ipinakita ng matagumpay na pagharang ang kahalagahan ng koordinasyon sa depensang panghimpapawid sa pagitan ng Jordan at mga puwersang Amerikano. Nakatulong ang mabilis na pagkilos upang maiwasan ang mas malaking pinsala at posibleng pagkawala ng maraming buhay sa Jordan. Sa Iraq naman, nagkaroon ng hiwalay ngunit kaugnay na operasyong militar kung saan naglunsad ang magkasanib na puwersa ng Estados Unidos at Saudi Arabia ng mga pag-atake sa 7 lalawigan laban sa Popular Mobilization Forces o PMF. Kinumpirma ng pamunuan ng PMF na hindi bababa sa 20 miyembro nito ang nasawi habang 32 iba pa ang nasugatan sa magdamag na pambobomba sa kanilang mga himpilan. Bukod dito, ayon sa mga ulat ng New York Times at pahayagang Hamshari na bumanggit sa isang opisyal ng Estados Unidos, humigit kumulang 20 tagapayo ng Iran at IRGC, pati na rin ang ilang teknikal na eksperto ang namatay sa mga pag-atake sa Iraq. Ipinakikita ng bilang ng mga nasawi ang malalim na pagkakasangkot ng iba't ibang puwersa sa lumalawak na labanan sa buong rehiyon.
Nagdulot ang mga pangyayari sa Iraq ng matinding reaksyong pampulitika at lalo pang nagpalabo sa ugnayang diplomatiko sa rehiyon. Mariing kinundena ng Iraqi presidency ang mga pag-atake at tinawag ang mga ito na tahasang paglabag sa pambansang soberanya ng Iraq. Hiniling din ito ang agarang pakikialam ng United Nations Security Council. Sa kabilang banda, direktang nakiusap kay Pangalawang Pangulong J.D. Vance ang Ministro ng Depensa ng Saudi Arabia na si Prinsipe Khalid bin Salman na magpakita ang Estados Unidos ng sukdulang pagpipigil at huwag nang atakihin ang mga Houthi sa Yemen. Layunin ng Saudi Arabia na maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng kasunduan sa tigil putukan at ang panibagong pag-atake sa mahalagang infrastruktura ng langis nito na maaaring magdulot ng mas malawak na krisis sa enerhiya. Isa sa pinakamalaking alalahanin ng pandaigdigang komunidad sa kasalukuyang krisis ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at ang epekto nito sa ekonomiya. Itinuturing ang Strait of Hormuz na pinakamahalagang makitid na lagusang pandagat sa buong mundo. Humigit kumulang 20% o isang ikalimang bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas o LNG ang dumaraan dito. Anumang pagkaantala, pagharang o banta sa rutang ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang daloy ng mga produkto at presyo ng enerhiya sa bawat bansa, kabilang ang mga bansang umaasa sa inaangkat na langis tulad ng Pilipinas. Dahil sa estratehikong kahalagahan ng daang tubig, nalalagay sa malaking panganib ang pandaigdigang kalakalan sa tuwing nagkakaroon ng sigalot sa rehiyon. Kasunod ng mga pag-atake ng Estados Unidos, naglabas ang IRGC Navy ng direktang babala na aatakihin nito ang alinmang barkong gagamit ng hindi autorisadong ruta sa Kipot. Agad din itong pinahinto ang 3 tanker ng langis na nagtangkang dumaan. Sa labas ng rehiyon ng Gulf, nagkaroon din ng insidente sa Damietta Port sa Egypt na matatagpuan sa Mediterranean Sea. Isang drone ang tumama sa Energos Winter, isang lumulutang na tanker para sa pag-iimbak ng gas na pag-aari ng isang kumpanyang Amerikano. Nagdulot ang pag-atake sa Energos Winter ng malaking sunog sa 2 sasakyang pandagat sa lugar. Lalo nitong pinaigting ang pangamba ng mga kumpanya sa pagpapadala sa buong mundo tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga kargamento at tripulante. Dahil sa mga bagong insidente at direktang banta sa Strait of Hormuz, mabilis at matindi ang naging reaksyon ng pandaigdigang merkado ng langis. Tumaas ng mahigit 8% ang presyo ng Brent crude futures at umabot sa pagitan ng $90 at $91 kada bariles dahil sa pangambang magkaroon ng malawakang kakulangan sa supply ng langis at LNG. Bagamat bahagyang kumalma ang merkado noong Huwebes, nananatiling mataas at pabago-bago ang presyo ng krudo habang hinihintay ng mga mangangalakal ang susunod na hakbang ng mga bansang sangkot sa sigalot. Agad na nararamdaman ng mga mamimili sa buong mundo ang ganitong paggalaw ng presyo sa anyo ng mas mataas na halaga ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. Sa kabila ng tumitinding labanan, nagkaroon din ng mga diplomatikong hakbang upang subukang pahupain ang krisis sa kalakalang pandagat. Sa suporta ng mga kasaping bansa ng Gulf Cooperation Council, nagsumite ang Oman ng panukala para sa magkasamang pamamahala sa Strait of Hormuz. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng hatian na 50-50 kung saan paghahatian ng Oman at Iran ang pamamahala sa daanan. Kasama rin dito ang pagpapatupad ng kusang loob na bayad sa pagdaan para sa mga barkong pangkalakalan. Layunin nitong magtatag ng maayos na sistema para sa seguridad at tuloy-tuloy na daloy ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Formal at mariing tinanggihan ng Iran ang panukala ng Oman sa pamamagitan ng pahayag ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi. Nagbigay ang opisyal ng Iran ng 3 pangunahing dahilan kung bakit hindi nila matatanggap ang kasunduan para sa magkasamang pamamahala sa daang tubig. Ipinakikita ng mga dahilang ito ang matigas na tindig ng Tehran tungkol sa pambansang seguridad at soberanya nito sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Ayon sa Iran, maaring ilagay sa panganib ng anumang kompromiso sa daang tubig ang kontrol nito sa mga karatig na baybayin. Una, iginiit ng Iran na para sa pambansang seguridad nito, kinakailangang kontrolado nito ang isang buong daanan ng mga barko at bahagi ng ikalawang daanan. Ikalawa, mariing tinutulan ng Iran ang probisyon sa plano na magpapahintulot sa mga dayuhang puwersang militar na pumasok sa lugar upang tumulong sa paglilinis ng mga minang pandagat. Ayaw ng Tehran sa anumang presensya ng dayuhang hukbo sa teritoryong itinuturing nitong saklaw ng pambansang seguridad. Ikatlo, malinaw na inihayag ng Tehran na hindi nababalik ang Strait of Hormuz sa dating kalagayan bago ang digmaan kung kailan malayang nakadaraan ang mga barko ng walang inspeksisyon o mahigpit na pagkontrol mula sa pamahalaan ng Iran. Samantala, nagkaroon ng magkasalungat na pahayag ang magkabilang panig tungkol sa kalagayan ng mga usapang pangkapayapaan.
Inihayag ni Pangulong Donald Trump sa media na nagpapahiwatig na umano ang Iran na nais nitong magkaroon ng tigil putukan upang matapos ang labanan. Gayunman, agad at mariing itinanggi ito ng pamahalaan sa Tehran. Sinabi nitong hindi ito humihingi ng tigil putukan mula sa Washington. Sa kabila nito, patuloy na sinasabi ng Washington na naghahanap ito ng kasunduang pangkapayapaan kahit nagpapatuloy din ang paglulunsad nito ng mga bagong pag-atake sa rehiyon. Ipinakikita ng magkasalungat na pahayag ang malalim na kawalan ng tiwala at ang malaking balakid sa anumang diplomatikong solusyon. Paano magkakaroon ng epektibong negosasyon kung hindi man lamang magkasundo ang magkabilang panig kung may nagaganap ng pag-uusap tungkol sa tigil putukan? Sa kabuuan, ang 2 oras na operasyong pagganti ng Estados Unidos laban sa mga pasilidad ng IRGC sa Iran ay nagbukas ng mas malalim at mas masalimuot na yugto sa 5 buwang sigalot sa gitnang silangan. Pinalala ng mga pag-atake ang tensyon, dinagdagan ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa Iran at Iraq, at inilantad ang usapin tungkol sa pagkaubos ng mahahalagang interceptor missile ng militar ng Estados Unidos. Kasabay nito, patuloy na nagdudulot ang krisis sa Strait of Hormuz ng matinding kawalang katatagan sa pandaigdigang merkado ng langis at enerhiya. Nakaaapekto ito sa iba't ibang bansa at nagpapanatili sa mataas na presyo ng petrolyo at iba pang mga bilihin. Sa mga darating na araw, may 3 pangunahing bagay na dapat masusing subaybayan ng publiko at mga pandaigdigang tagamasid. Una, dapat bantayan ang pinal na opisyal na ulat ng pamahalaan ng Iran tungkol sa kabuuang pinsalang militar at sibilyan, pati na rin ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan mula sa mga pag-atake ng Estados Unidos. Ang opisyal na datos na ito ang maaring maging batayan ng susunod na diplomatikong o militar na hakbang ng Tehran. Ang pagpapatunay sa tunay na lawak ng pinsala ang magtatakda rin kung gaano katindi ang magiging tugon ng Iran sa mga darating na araw o linggo. Ikalawa, dapat bantayan ang magiging kilos ng White House at Pentagon kasunod ng pribadong babala ni General Dan Cain tungkol sa nauubos na imbakan ng mga Patriot at THAAD interceptor missile ng CENTCOM. Ang kakayahan ng Estados Unidos na ipagtanggol ang mga base at kaalyado nito habang numinipis ang supply ng mga interceptor ay magiging mahalagang salik sa pagpapasiya kung ipagpapatuloy pa nito ang malawakang pagpapalawak ng operasyong militar. Ang desisyon ng Washington sa usaping ito ang magtatakda sa hangganan ng mga susunod nitong operasyon sa gitnang silangan at kung paano nito babalansehin ang pag-atake at pagtatanggol sa sariling mga pasilidad. Ang balansing ito ang maaaring magpasiya kung hihina o lalo pang lalawak ang serye ng mga pagganting pag-atake ng dalawang bansa. Ikatlo, at pinakamahalaga para sa pangkalahatang publiko, dapat subaybayan ang magiging galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Ang anumang pagtaas sa presyo ng langis ay may direktang epekto sa inflasyon, pamasahe at presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga bansang umaasa sa inaangkat na langis, kabilang ang Pilipinas. Paano maapektuhan ang ating pang-araw-araw na gastusin kung patuloy na mananatiling mataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado? Napakahalaga ng masusing pagsubaybay sa mga pangyayaring ito upang maunawaan ang epekto ng isang rehiyonal na digmaan sa ating sariling ekonomiya. Para sa mas marami pang beripikado at objetibong ulat tungkol sa mga pinakabagong pangyayari sa buong mundo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin din ang notification bell upang palagi kayong makatanggap ng mga bagong ulat at pagsusuri tungkol sa mga balitang may direktang epekto sa ating lahat.